Hello guys, Coach Carl here. Madalas mo bang marinig yung tinatawag nilang drawdown? Ano ba yung drawdown? Hindi mo maintindihan ano yung drawdown. At kung ikaw ay bago pa lamang sa trading at hindi mo pa alam at naiintindihan ito, itong video na ito ay para sa iyo. Dito pag-uusapan natin yung iba't ibang klase ng drawdown. Na-explain ko na to before, so gagawa lang tayo ng short form explanation para mas mabilis at maintindihan ninyo agad at makapag-decide kayo if either mag-go kayo or hindi. It's either makuha nyo kasi yung decision nyo na tama, it's the same time pwede din maging mali. So ito yung mga dapat yung maunawan at maintindihan bago kayo mag-decide to go in. And maybe baka palagi naman kayo nag-out, natatakot kayo to enter, you're missing an opportunity as well. So magpapakita ko sa inyo ng 3 different samples ng MyFX Book account na kung saan i-explain din natin kung ano ba yung mga nangyari, ano yung mga dapat ninyong i-consider in terms of drawdown, okay pa ba yung account ninyo, and kaya nyo pa bang i-handle ng maayos ito, or kung example, mag-decide kayo to use an EA, mag-copy trade kayo sa social media platform, or even magpa-connect kayo sa BPS. So any options doon ay itong topic na to ay makakatulong sa inyo to decide to go or not. So punta tayo dun sa aking computer. So ito, isa sample natin tonight. Magpo-focus lang tayo muna dito sa drawdown. So yung drawdown niya currently ay 22%. So kailangan yung i-match yan doon mismo versus doon sa deposit niya or equity or balance. So doon kasi tayo magko-compute. So ibig sabihin, 20% ng total fund niya ay yun yung na-erase na dito sa setup na to. So this one pala is using the Pips Breaker EA natin. So kukuha lang tayo dito ng calculator, ang aking mahiwagang calculator. So yung capital niya nung nag-deposit siya is 504, sorry. And i-multiply natin siya to 22.93%. So, ibig sabihin, yung risk niya dito sa account na to ay nag-total siya ng 111. So, risky ba yun? Medyo. Pero, i-consider mo pa rin kung hindi ka naman mag-risk, hindi ka naman mag-gain. No? So, kung makita natin dito, kung kailan siya nag-deposit, that was January 2, no? So, nag-start yung account na to. And yung equity curve niya, ayan. And makita natin dito yung growth. Alright, so nagbaba siya up until to 22%. Ibig sabihin niyan, nag-loss siya ng around siguro $100, no? But eventually, naka-recover siya, bumawi naman siya up until nag-gain na siya. So, ano yung lesson and important thing to consider dun sa part na yon? So, sobrang napakahalaga at importante na alam natin kung ano ba yung strategy na ginagawa ng ating setup, mapa-manual man yan, mapa-EA man yan, or social trading. So doon pa lang sa part na yun ay napaka-importante na kasi hindi mo kailangang i-all in or i-risk lahat ng fund mo, no? Doon sa drawdown naman, meron kasi tayong tinatawag na accumulated drawdown na kung saan, for example, every time nag-enter ka and then hit yung stop loss mo, so nag-a-accumulate yung drawdown na up until, for example, umabot na siya ng 100. So yun yung na-reach niya, na sample 20% of that $500. Meron kasi kayong makikita dyan na sobrang clean talaga na record na kung saan parang hindi man lang siya nag-drawdown, sobrang late ng drawdown niya, but hindi siya naglo-loss, no? Sobrang taas ng win rate niya. But eventually, in one point in the market, biglang nagkaroon ng malaking bagsak yung account niya, and the same time, naubos yung fund niya. Hindi na siya naka-recover, no? Walang recovery dun sa part sa period, or sa period na yun. So, dun yun yung pinaka sobrang importante dito. Kailangan yung ma-identify if yung drawdown ba ng setup mo is accumulated lang, or every time nagtitrade siya, meron siyang stop loss, nag-hit yung stop loss niya at nag-accumulate yung loss mo, dun yung tumataas din yung drawdown mo. Okay? Ito is one of the sample of the accumulated drawdown. So, nag-hit yung stop loss niya and bumababa yung balance niya, yun yung computation na nung ating drawdown. So, makita natin dito yung balance niya, pababa na pababa. Ayan, umabot siya ng 388, no? So, bumaba talaga siya. Pero, nagkaroon siya ng recovery and up until mag-profit gain na siya. Okay.
So, kita natin dito, ito din yung part na 'to, sobrang halaga din 'to. Ito yung makikita niyo guys kung anong period siya tumaas yung kanyang drawdown. Ayan, oh. So, ito accumulated 'yan, dumadagdag ng dumadagdag. Meron kasi kayong makikita 'no, sobrang clean, sobrang linis 'yan. Walang drawdown, pero pagdating ng some point 'no, sobrang taas tapos hindi na siya naka-recover. So, ito naman yung isang sample pa natin which is yung account ko sa manual trading ko 'to, and nakakabit na din 'to sa ating, social trading platform. Ayan, so makita niya dito 90%. Matatakot ka na, sobrang taas naman niyan coach ng drawdown mo, umabot ng 90%. Okay, so sabi ko nga kanina, you need to think, no? Kailangan niyo mag-isip magkano yung na-deposit. Okay? Yung na-deposit natin dito sa account na to ay $44. Okay, $44. And na-deposit natin siya sa period ng July 17, 2024. Okay? So, dito sa part na to, kailangan yung tignan kailan nangyari yung drawdown. Alright? Alright, yung drawdown niya, okay, so dito sa part na to, wala, and dito sa period na to. So, yung pinakamataas na drawdown niya, which is 90, okay, tingnan nyo kung magkano yung equity or balance niya dito. Okay, so balance niya dito sa period na yan, that is dito sa period na yan ay umaabot ng 14, no? Ito yung pinaka-drawdown niya. So, meaning to say, yung pinaka-drawdown scale niya ay ang capital niya lang talaga doon ay $44. Alright? So, malaki lang talaga yung kanyang drawdown because ang liit naman ng kanyang capital. And during sa period na to, ang tinitrade pa natin dito ay multiple entries ng Forex, no? Major and minor pair. Kung makita natin dito, yung equity curve niya ay naka-recover siya, no? Ayan, no? Tingnan natin dito. Ayan, naka-recover siya up until August, umabot na siya ng 200. Ayan. So, from $14 to 200. And hindi naman siya naging consistent na pataas na ng pataas, no? Bumaba siya, nagkaroon siya ng 90, bumalik, and hindi na siya bumaba to 80. Bumaba pa naman pala, 77 dito, and ayan, umakyat na siya ng umakyat up until now, na yung current equity niya ay nasa $348 na, no? So, ibig sabihin, nakapag-withdraw na to ng kanyang capital, okay na, bawi na, and nag-gain na siya ng $422 sa account na to, and ayan, no. So, ito yung isang best sample if sample natakot ka kasi nakita mo na 90% yung drawdown, no? And kailangan nyo din tignan kasi sobrang halaga that verified yung portfolio ng MyFX book data niya simply because kailangan nyo din makita to, no? Sample dito sa period na to, nag-drawdown siya kasi maliit lang yung capital, and up until dito, nagdo-drawdown na siya yung pinakamataas niya dito, no, yung 51%. And up until now, diretso na, yung pinakakailangan niya, no, pinaka-updated na drawdown niya ay 4% na lang. So, safe na siya, no? Kasi, pag kinumpute natin yung drawdown niyan, okay, 4%, ibig sabihin kasi, yung equity natin, ito na yung current balance natin, doon na tayo kukuha ng kanyang risk, no? So, yung current balance versus doon sa current drawdown. So, wag kayong kukuha ng drawdown computation dito kasi magkaiba na yung balance nila. Okay, kukumpute natin dito 347 times 4%. So meaning to say, $13 lang yung ni-release natin dito sa account na to every time nagtitrade siya. Okay? So hopefully na-gets nyo yun and paano siya i-compute. And magpapakita din ako sa inyo ng isang sample, no? Kasi na-experience ko din to dati, kaya alam ko. And ayoko na siyang mangyari ulit sa akin and also sa inyo. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung isang sample na gumagamit na absolute drawdown. Okay? Ito yung pinaka-absolute drawdown niya. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, yung absolute drawdown, kung makita natin dito yung ayan yung name niya. So, real account yan and naka-verify pa nga. No? So, kaya nakikita natin tong data na to. Ayan, no? So, kung makita natin dito, that is 100% drawdown, meaning to say, ubos na yung fund niya. And yung profit niya ay
bumaliktad na, naging negative 10,000. Yung highest niya sana, no, kung makita natin dito, ganda ng record niya, $21,000, umabot siya ng $21 nung June, anong taon niya? Kita ba yung taon? Parang wala. 2025 siguro to kasi nakita ko to last time. And hindi siya naka-withdraw, no? Wala siyang withdraw. And kung makikita natin dito yung computation, ayan, nag-deposit siya way back October 24, 2024 ng $1,000. And tingnan natin yung period ng drawdown niya during sa period na yon. Mababa, no? Ang late lang ng drawdown niya. Right up until umabot ng 20, and umabot na ng 30, 40, and 60 dito sa period na April 4, 2025. Tandaan nyo yan. Balik tayo sa growth. Mayroon siya ditong deposit, no? Nag-deposit siya dito sa period niya. October. Balance niya, yung drawdown niya. October siya nag-deposit, nag-add ng fund. 2024 ba yun? Okay, October 2024. Hindi pa dito. Nagdagdag lang siya dito ng fund. So, pagdating dito sa November 2024, nagdagdag siya ng another $7,000. So, dito sa part na to, wala pa namang na-experience na nagdagdag lang talaga sila ng fund, no? I guess, para mas maging protected nga sila siguro because of the buffer. And dito sa part na to, dito na talaga, no, nagsimula, umabot na ng 67% or 65%. Kasi kung for example, this is April, ng June, umabot ng 21, highest niya. Ibig sabihin na times 2 niya, no? Yung 10,000. 10,000 na deposit nila, na times 2 niya. And umabot na ng April ng pinaka-period dito, 98% na drawdown na. Ibig sabihin, hinuhold niya na lang yung position niya, no? And naka-public ba yung Ito yung mga orders niya. Dito pala, makita natin dito yung monthly gain niya, no? So, October, 9, 9, 9, 15, 6, 25, 6, and 13. Ito, negative na siya dito. June 2025 up until August na-wipe out na talaga yung fund nila. Ibig sabihin, natangay pa, no? Yung kanyang fund, yung kanyang profit. Hindi siya naka-withdraw. And titignan natin yung data ng kanilang record. Ayan, no? So, wala silang stop loss, I guess. And kung makita natin dito, I guess this is a strategy of martingale, no? So, nag-sell sila sa period ng January 6, 2025. Nakasell yan. Tapos, nag-close lang siya August na, no? So, ibig sabihin, January, February, March, April, May, June, July, August. 8 months nilang in-hold yung position. Up until, okay, maubos yung fund nila, okay, kasi multiple trades yan, tapos gold pa, and nakabili sila sa price ng 3,000 pa lang, I guess. 2,000, no? 2,000 pa lang to, guys, no? So, ang current price ngayon, as of the recording of this video, nasa 4,000 to 5,000 na yung range ng gold ngayon, no? So, medyo malayo na to. So, even kahit pala magdagdag sila ng fund, useless na lang din, no? Magsasayang na lang din sila ng pera. And kung makita niya dito, 233 days na hinold nila yung position, and martingale siya, guys, no? This is a sample of trade setup ng martingale. Ayan, so medyo nakakatakot yan, guys, no? Even kahit malaki yung fund mo, tapos i-trade mo sa gold ng ganyan yung setup, medyo nakakatakot siya. Kasi kung makikita nyo dito, pinapakitaan kayo, no, ng gain ng, ayan, every time, every month. So, I also experienced this, no, kasi akala ko din, yun lang din talaga strategy sa market, yung martingale, kaya I tried it also. Pero, yun nga, experience, nakita ko na yung risk talaga niya, kaya hindi siya advisable, especially maliliit yung funds nyo. Example, fund nyo lang ay 100, 200, hindi siya pwedeng gamitin dun, no? And dito, kung makita nyo, ito $20,000 na nga to. Ibig sabihin, nasa 1 million na yan, no?
So hopefully this video is helps you understand ano ba yung kailangan nyo i-consider in terms of drawdown, no? Ito kasi yung absolute, kumbaga buo na siya, no? Hindi na siya, wala na siyang room to recover kasi naiwan na, no? Kasi hindi sila nagka-cut, wala silang cut loss dito. Dito sa period na to, hindi sila nagka-cut loss. So yan din yung trap, no? Pag pinakitaan kayo ng mataas na win rate, malaking potential profit, pero maliit lang yung gain nila, no? Kasi kung titingnan din natin yung risk-reward ratio nila, imbalance, no? Mas malaki yung risk versus dun sa tinitake profit nila. And I hope maging aware kayo dun, guys, no? And I don't want to harm or makasakit ng ibang tao sa video na to. I'm just giving awareness for those people na nagsisimula pa lang, no? Kung kayo naman ay profitable na talaga at malaki na yung gain ninyo sa sistema na ginagawa ninyo, ang video na to ay hindi para sa inyo. Ang video na to ay para dun sa mga tao na magsisimula pa lang and they need to decide whether saan sila magsisimula. Yun lang.